Kamusta po? You're watching Leo News Unfiltered. Okay, grabe yung balita. Ngayong araw lang to guys. Ngayong araw lang po. Merong shooting, merong namaril sa isang eskwelahan doon sa Tacloban National High School. Grabe, yung mga estudyante nakakuha sila ng baril at nagpaputok sila. Nakakalungkot itong balita na may nadamay mga estudyante at meron pong namatay. So, sa video na ito, nakikita nyo, galing to sa Manila Times. At ito yung actual na video na isang concerned citizen ang kumuha kung anong nangyari. At I also want to show um, isang post ni Senator Robin Padilla kasi dito na naman i ipapalabas ng mga DDS na itong si Senator Kiko Pangilinan ay ipagtatanggol daw itong dalawang bata na namaril. So kailangan natin napakita na merong misinformation, fake news na umiiral dito. At ito'y ginagamit ng kalaban ng mga totoong public official. Okay? So, let's watch this first. And uh, let's also think about it. Kung ano ba yung ano ba talaga yung nangyari at bakit ito nangyari. Okay? Sige, play natin guys. Gawas. Sabi nga din. Bota. May mas mahaba na video po. So, pero hindi tayo pupunta diyan. Before tayo mag-comment about sa post ni ni Senator Robin Padilla, ano po sa tingin niyo yung problema na meron ng mga ganitong instances na merong estudyante nagdadala ng ganitong deadly weapon sa eskwelahan. Sa tingin niyo ba, meron bang pagkukulang ang mga magulang o meron bang pagkukulang ang yung eskwelahan? O sa tingin niyo ba merong pagkukulang ba yung gobyerno natin? Kasi merong meron talagang dahilan kung bakit nangyari ito, 'di ba? At it's not always sa magulang para sa akin kasi kung ang isang magulang, okay, ay yung kanilang paggabay sa mga estudyante o sa kanilang mga anak, nandiyan para palagi nilang sinasabihan kung anong dapat gawin, hindi sila hindi sila mawawala ng ng landas, 'di ba? 'Pag merong mga impluwensiya, yun na yung masakit dun. Merong mga barkada na mag-iimpluwensiya at dun mag-uumpisa, yun. Kung pag-uusapan naman po yung eskwelahan sa security, kasi kung titignan mo may mga lapses, may mga lacks na security yung ibang mga ibang mga eskwelahan. For example, titignan yung bag o hindi man titignan, bubuksan lang pero hindi iche-check, 'di ba? So, yung mga kabataan, meron meron talagang paraan para sila ay dalhin yung kanilang deadly weapons sa loob ng eskwelahan. Pati nga 'di ba, kung isipin niyo,
Ang daming mga gangs. Nung unang panahon hanggang ngayon, may mga gang na alam alam mong sa porma pa lang, sa tindig, sa pananalita, 'di ba? So, ang security ng eskuwelahan kailangan talagang merong talagang, nararapat na protection para sa mga kabataan at dapat ma-ano, ma mapigilan itong mga bagay na ito, 'di ba? Para sa pamahalaan, para sa akin po, kung merong ganitong mga insidente para siguro hindi mangyari ulit, kailangan po na yung mga pulis natin kasi nga kung isipin mo yung mga pulis natin nasa ano lang sila, eh, minsan hindi natin sila makakita sa mga, hindi sila visible sa public, especially sa mga schools, sa mga grade schools, sa mga high schools. 'Di ba? At kulang actually kitang-kita mo na parang kulang yung mga tao, kulang yung mga ano, anong tawag nito? Mga officials, mga police officers, 'di ba? Walang ano pa, programa para malahok, para para mas maging maayos yung isang siyudad, isang lugar. Kasi nga hindi lang 'to 'pag pinag-uusapan yung ano, eh, yung kung ano yung nasa eskuwelahan, ang dami talagang puwedeng ipasok mo na magko-cause ng ganitong kaguluhan, 'di ba? So, kung meron po akong na-miss, guys, puwede po kayong magkomento, okey? Open naman po tayo sa mga gano'n at least ma-share niyo yung inyong opinion, 'di ba? Kung meron po akong na-miss, you can call me out or you can comment on our comment section. Now guys, ito naman yung post ni Senator Robin kasi dito na naman aatake yung mga trolls ng mga DDS. So ayon sa kanya kasi gusto niyang amendahan yung juvenile law, yung, juvenile, law na napasa na nung matagal na, okay. At, gusto niyang pabain yung actual na edad from I think from 15 years old pababa, I think 10 years old. Gusto niyang yung mga batang gumagawa ng krimen, ah, above 10 ay dapat makulong together with yung mga yung mga talagang nakulong sa kulungan, 'di ba? Kasama ng mga matatanda at hindi po 'yan actually nasa juvenile law. So, punta tayo sa comment ni Senator number 1 Robin Padilla at ayon sa kanya, "May pag-asa kaya na mas special session ang kalagayan ng aking panukala para amyendahan ang Juvenile Justice Act. Susunod na po ito, may hold up, may rape, ngayon pamamaril sa paaralan. Ano po ba ang hinihintay ng mga kasama nating mga senador? Maraming salamat nga po pala sa pagpasa ng waling-waling na co-author po ako. Nakapakahalaga po ng panukala na yan para sa ating bayan. Okay. And ay maging ganyan din po ang kabilis ang pagtugon ng panukala ko para naman kaligtasan ng kabataan at ng taong bayan. So, maling-mali po yung sinasabi niya kasi, gusto niyang ibahin yung yung panukala na mas mababa, mas, ah, baba kaysa sa 15 years old. So, balikan natin guys, yung debate nila ni Kiko Pangilinan at ni Robin Padilla. This debate happened 10 months ago, okay. Kasi ang daming misinformation at ginagamit 'to para maliitin, para i-undermine si Kiko Pangilinan. Okay, so pakinggan natin ulit at, kayo mismo maghusga kung naiintindihan ni number 1 Senator Robin Padilla noong 2022 itong, gusto niyang pag-amyenda. Okay, so let's play it.
hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Yun po, Ilang taon Po? ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. Merong- 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Opo. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan yan, yung magwad killing. Okay, by the way guys, gusto ko lang i-point out yung discernment na sinabi ni Senator Kiko. Ang discernment po ay yung ability to perceive, understand, and evaluate matters with clarity, especially when the situations are subtle, complex, and not immediately apparent. Sa madaling salita po, kung ang bata ay naiintindihan kung anong ginawa nila, pwede silang litisin katulad ng may mga edad. At yan, napakaklaro yan sa batas na ginawa at ito'y dinipensahan ni Senator Kiko Pangilinan. So imagine nyo, yung sinight daw na kaso, yung Magwad case, na ayon kay Robin, hindi daw pinarusahan yung mga bata na gumawa ng krimen. Maling-mali yan. Kaya nga, dito, harap-harapan, pinamukha sa kanya na hindi pwedeng hindi kasuhan. Dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa Magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung Yun, di ba? Klarong-klaro. Yung implementasyon ay nakadepende na po sa ating mga government agencies at kung merong lapses, wala po sa batas. Nasa implementasyon or pag-implement nitong batas. So yun. So gagamitin na naman tong ang nangyari para sa akin, dapat tulungan yung mga biktima at dapat parusahan ng mga bata na to at imbestigahan kung may discernment talaga na nangyari. Okay, high school na sila eh. Dapat alam na nila yung ginagawa nila. Di ba guys? So, yun na po. So, kung meron kayong komento, suggestions sa ating video, paki-comment sa comment section. Kung nagustuhan po nito yung ating video, paki-comment po sa ating comment section. Salamat po and see you sa susunod na video.